We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagko ug pinakaulahing balita sa Mindanao. Ako si John D. Esteban, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Pipila ang napalaw kinsa buot magpabakuna sa People's Park sa Davao City. Gumikan karong adlaw ang gianunsyo nga pagbalik sa operasyon sa maong site tungod sa disinfection. Apan hangtod karon sirado gihapon kini. Anya report. Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ning mag-inahan gawas sa People's Park sa Davao City. Giubanan sa inahang si Cristiani nga magpabakuna sa second dose ang iyahang 13 anyos nga anak kaganihang buntag. Apan, sirado paghihapon ang vaccination site. Karong adlaw, January 24, ang schedule pagbalik ug operate sa maong vaccination site. Human gipasara alang sa disinfection. Human ubay-ubay nga vaccinators ang nagpositibo sa COVID-19. Apan, sirado paghihapon kini. 24 ang iyang second dose niya karon wala daw, so kung gusto daw namo nga dili mi maghasol, pwede daw mi mangita daw, pwede daw either sa Magallanes. Wala pa'y gihatag nga date ang LGU kung kanus aabrihan pagbalik ang People's Park alang sa bakunahan. Hinuon, daghan pa og laing mga vaccination sites sa syudad ang pwedeng adtuan sa mga buot magpabakuna gawa sa People's Park. 98% na ang nakabuot nga herd immunity sa Davao City ug parayon sab ang pagbakuna og booster shot sa LGU. Labi pa nga nagasaka na pod ang kaso sa COVID cases sa syudad nga anana sa 8,037. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Cagayan de Oro City LGU ug Northern Mindanao Medical Center nagtuo nga Omicron variant na ang hinungdan sa paspas nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa rehiyon ug syudad. Samtang bag-ong isolation facility sa Police Regional Office 10 gibuksan na ani ang report. Mas grabe pa kung itandi sa Delta variant kani ang paghulagway sa medical experts sa Northern Mindanao Medical Center sa sitwasyon karong panahona sa Rehiyon GIS tungod sa paspas nga pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Sa datos base silang pagtuon, moabot na sa 16 ang average daily attack rate sa rehiyon nga maklasipika nga high risk. 3,025% ang pagsaka sa 2-week growth rate. Ang mean positivity rate o ang average positive cases nga matala sa matag 100 ka swab test misaka na sab sa 42.60% gikan sa 8.38% nitong Enero 6 hangtod 12. As of January 19, anana sa 321 ang mga pasyenteng adunay COVID-19 sa NMMC, times 3 kung itandi sa 84 patients nitong Enero 12. Busa makonsidera sa health experts nga nakasulod na ang Omicron variant sa rehiyon. Sa amo,
dinhi, we are treating everything as Omicron. And I think if you look at the basis, kung himo na tong basis ang speed of transmission, I think this is Omicron. No? Makita nimo ang curve, katong epidemic curve na ko kaganina, no? Nga wala na to nakita sukad. Hinoon, bisan paspas kayo ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa reyon, wala pa sa high-risk situation ang mga healthcare facilities tungod minus ang mga severe cases sa mga nagpositibo tungod kuno sa bakuna. Nagpadala na sab kuno og swab samples ang Reyon GIS ngadto sa kauluhan ug ginahulat na lang ang mga resulta kung aduna bay naigo sa Omicron variant. Samtang gibuksan na sa Police Regional Office 10 ang bagong quarantine facility sulod sa Camp Alagar sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Among pasilidad ang nakatakdang mamahimong isolation facility sa mga pulis nga matakbuyan sa COVID-19. Miabot ngadto sa 2.4 million pesos ang kantidad sa mong proyekto nga kayang moakomodar og 36 ka mga pasyente. Aduna kini comfort rooms ug adunay compartment ang matag rooms aron masiguro nga dili magduol ang matag pasyente. Although sinabi kanina ni engineer, let's maximize the use of this facility. Sana huwag ma-maximize yung use of this facility. Kung pwedeng walang gamit, mas maganda pa. Para ibig sabihin, wala tayong pasyente. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Karong gipailawom sa Alert Level 3 status ang Sarangani Province buot sa munisipyo sa Alabel LGU nga magpatuman na usab og no vaccination no entry. Si Darius Relatado alang sa dugang detalye. Pagsulod dinhi sa Maribulan checkpoint sa Alabel, Sarangani Province, usa sa ginapangita sa mga pulis nga nagbantay ang vaccination card. Tanang mulabay nga motorista ug pasahero ang ilang ginasukit-sukit. Ang walay mapakitang vaccination card ang gipahinumduman una nga magpabakuna na. Karong ana sa Alert Level 3 ang tibuok probinsya, gilaraw karon sa lokal nga panggamhanan sa Alabel ang pagpatuman sa no vaccination no entry. That is being supported. That is for the good of everybody. As I said, as long as it is for the good of the total of the Sarangan, the whole of Sarangan, that will be supported. Ang kapulisan ginahulat na lamang ang executive order, una nila kini ipatuman. Hinundagan sa mga motorista ug pasahero ang pabor sa maong patakaran. Pabor po sa ngana para safety ang mga tao, kung sa ilang balaod, atawan yung sundon. Mas okay po sir kasi para mas safe na po yung mga taga-Alabel din po. Mas okay to sir para safe tayo lahat. Sa kasamtangan ang Sarangani Province ang adunay 186 nga aktibong kaso sa COVID-19. Ako si Darius Relatado para sa One Mindanao. Padayon ang pagsaka sa COVID-19 cases sa Zamboanga City. Hinungdan nga gipospone una ang nakatakda untang State of the City Address. Karong adlaw unta ang State of the City Address o SOCA ni Zamboanga City Mayor Beng Climaco ang iyang katapusang SOCA apan wala gidayon tungod sa padayong pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa syudad. Tungod sa kasagaran sa mga empleyado sa City Hall nga apil sa preparasyon alang sa SOCA ang nagpositibo sa COVID-19. Sa talaan sa City Human Resources Office, miabot na sa 10 ang nagpositibo sa COVID-19. Lakip dinhi ang City Planning and Development Officer nga si Rodrigo Sicat. Hinungdan nga naka-lockdown ang moong buhatan. Balik ka skeletal force usab ang mga empleyado sa City Hall. Sa data sa LGU, miabot na sa 1,911 ang aktibong kaso sa COVID-19 ug misaka usab ang hospitalization utilization rate. Department of Health Region 9, andam na alang sa ipahigayong Regional Vaccination Days. Andam na ang Department of Health Region 9 sa Regional Vaccination Days nga ipahigayon karong January 26 hangtod January 28 ug tawagon kining Zambayanihan Bakunahan. Ana sa 300,000 ang target nga mabakunahan sa DOH-9 sa tibuok rehiyon sa sulod sa 3 ka adlaw. Gawa sa first dose, second dose ug booster shot. Abli sab kini sa mga 12 anyos pataas nga wala pa nabakunahan og first dose. Gilaumang pinaagi sa mong inisyatibo, mapaspasan ang pagbakuna sa rehiyon. Ligtas, lakas, buong Zamboanga Peninsula. So, sama-sama buong Zamboanga Peninsula na makilahok sa Regional Vaccination Day. We need your support for this Regional Vaccination Day. We want that everybody is protected. We don't want that there will still be increasing
the number of deaths brought about this virus. Kasamtangang konsehal sa lungsod sa Balingwan, Misamis Oriental nga gitudlong mastermind sa pagpusil patay kang Dr. Raul Winston Andutan sa Cagayan de Oro City misurrender na sa otoridad. Ani ang report. Ang kaning maong kaso, Human ang 13 kaadlaw gikan sa paggawa sa iyang warrant of arrest, misurrender ngadto sa kapulisan ang kasamtangang konsehal ug magpapiling vice mayor sa lungsod sa Balingwan, Misamis Oriental nga si Richard Hepte. Si Hepte ang gitudlong mastermind o nangulo sa pagpusil patay kang Dr. Raul Winston Andutan sa Cagayan de Oro City niadtong Disyembre 2 sa milabay nga tuig. Mismong si PRO-10 Director Police Brigadier General Benjamin Acorda Jr. ang misugat kang Hepte kinsa misurrender sulod sa Carmelite Monastery sa Barangay Kamaman-an, Cagayan de Oro City. Tungod sa pagsurrender sa sospek, makonsidera sa kapulisan nga sulbad na ang maong kaso. As far as we know, there are some part of the testimonies na nagamit natin and some material evidence that would made us convinced that he was a part of the murder case. So it's up for him kung to clear his name na. Dugang sa otoridad, nga dakong tabang kuno sa case build-up nga ilang gihimo ang pagkadakop sa tulo ka mga gunman nga nagtago-tago sa usa ka balay sa Barangay San Alonzo, Balingwan kung asa sila nadakpan. Si Hepte ang ana karon sa kustoriya sa Kokpo o gidala na sa korte aron atubangon ang iyang kaso. Samtang lakip nga ana sa warrant of arrest ang giingong middleman sa krimen nga si Reynaldo Tortusa kinsa ginapangita pa karon sa otoridad. So far, massive din ang manhunt para natin. Gaya ng ginawa natin kay Hepte, tuloy-tuloy pa rin yan. And I'm inclined to believe that maybe one of the reasons why he opted to surrender is the continuous pressure na binibigay sa atin. Kasi lahat ng pwede niyang pagtaguan talagang pinapuntahan natin. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Padayong ginagukod karon sa 101st Infantry Brigade sa militar ang mga sakop sa New People's Army sa Baco, Davao de Oro nga niresulta sa sunod-sunod nga engkwentro. Ani ang report ni Argil Relator. Ala! Uy! Lord God, tabang. Nabulabog ang mga residente sa Purok 5 Panuraon, Mako, Davao de Oro, Domingo sa hapon. Dihang madungog ang sunod-sunod nga butos sa baril. Gikumpirma sa 10th Infantry Division nga dunay nahitabong engkwentro tali sa tropa sa 101st Infantry Brigade o Regional Operations Command sa Southern Mindanao Regional Committee sa NPA nga nagalihok sa maong lugar. Naman gid sa bukid na part ang engkwentro nga nahitabo. However, ang kaning members sa Communist NPA terrorist gaduol sila sa kaning community tungod kaya wala naman sila makuhaan og pagkaon gud gutom na gid sila tungod kay ginagukod gid sila sa ato ang kasundaluhan Dili kini ang unang higayon nga naaisamang insidente sa maong lugar karong bulana. Sanglit niya atong January 20, dunay nahitabong engkwentro. Ni gamit na og air asset ang militar. Naming initial info kagabi na ay mga evacuees sa Panuraon Gym. Mga roughly ang na-mention sa mo mga nasa 250 to 500 individuals. Pero gina-clarify pa namo ni siya sir kay dili pa basta-basta makasulod sa area. And then naapoy pipila sa Tagbaros, Mako gihapon. Pero mga 50 individuals itong na-report. Kaning ato nga sustained focus military operations, nagsugod pa gid ni even last year kato kaning December hangtod karon especially sa 101st Infantry Brigade. Kung nainumduman last December 24 na neutralize nato si Anapan Iyas alias K. And last January 5 na neutralize po nato si Minandro Villanueva alias Bok. Diha po na sa May Davao de Oro. So kanisa is padayon ni siya nga ato ang operations So dili gid magundang ang ato ang military hangtod nga dili nato totally ma-destroy ang members of the Communist Terrorist Group. Usa sa target sa operasyon sa militar si Eric Jun Casilaw alias Elian Uwali, usa ka notorious NPA leader nga nagapangulo sa operasyon sa Davao de Oro. Kinsa dunay 5.4 million pesos nga patong sa ulo alang sa kung kinsa man ang makatudlo sa kung asa man kini karon nagtago-tago.
Na-recover sa militar ang 5 ka backpack sa NPA nga dunay sulod nga nagadiiyang gamit. Hinoon, walay naangol sa tropa sa kasundaluhan samtang ginahulat pa ang report kung pila ang samdan o namatay sa NPA. Sanglit padayon gihapon ang hot pursuit operation. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa sa mga gitutukan sa Police Regional Office 11 ang pipila ka mga lugar nga nabutang sa election watch list sa Davao Region. Atong sayron kung asa kini nga mga lugar pinaagi ni ini report. Sa karon, pipila pa ka lugar sa Davao Region ang gibutang sa election watch list sa kapulisan. Gibasihan nila kini sa political rivalry sa lugar, kagubot sa milabay nga eleksyon, presensya sa armado ug komunistang grupo. Sa Davao del Sur, lakip sa listahan ang Digos City, nga dunay election-related violence sa milabay eleksyon tuig 2018. Ang Kiblawan, Magsaysay ug Matanaw naasab sa watch list kay dunay presensya sa armed group. Samtang sa Davao de Oro, mao ang pantukan, human natala ang insidente sa election-related violence ug ang Mungkayo tungod kuno sa potensyal nga political rivalry. Sa karon wala pay nabutang sa watchlist sa probinsya sa Davao del Norte, Occidental, Oriental ug Davao City. Pero pwede pa daw kini madugangan o makunhuran, gumikan magparayon pa ang ilahang monitoring ug validation. Parayon sab ang ilahang pagbantay sa mga lugar sa rehiyon alang sa hapsay nga eleksyon 2022. Siyempre ang aming panawagan sa lahat ng mga kandidato, no, na unang-una they have to promote yung safety and secure na national and local election sa kanilang mga respective areas. Samtang parayon sab ang pagpatuma sa election gun ban. Sa karon, pulo ang natalang misupak niini sa Davao Region. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Nagsugod na ang reassignment sa mga opisyales sa COMELEC Region 9 agig pagpangandam sa umaabot nga eleksyon. Matod ni Attorney John Christian Babera, ang kani election officer sa COMELEC District 2, nga gibalhin na siya sa Dipolog City COMELEC. Samtang si Attorney Verly Adanza, ang COMELEC officer sa Dapitan City, ang mihulip kaniya. Si COMELEC BARM Regional Director Attorney Ray Sumalipaw ang mahimong Regional Director sa COMELEC Region 9, hulip kang Attorney Wilfred J. Balisado kinsa ma-assign sa COMELEC sa Iloilo. Subay sa mando sa COMELEC Central Office, mari-assign ang mga posisyon nga Provincial Election of Supervisor, City ug Municipal Election Supervisors ug Officers. Hinoon ibalik sila sa ilang mga opisina pagkahuman sa eleksyon. Mubalor sa 9 million pesos nga smuggled cigarettes ang nakumpiska sa Philippine Navy sa kadagatan sa Sulu Province. Samtang nagpahigayon og maritime patrol ang multi-purpose attack craft sa kadagatan sa Sulu, padulong sa Tawi-Tawi. Namataan niini ang usa ka motorboat nga Fatima Shaina o motorboat nga Amira. Diyang gisita sa otoridad na diskubrihang aduna kini mga kargang smuggled nga sigarilyo. Sa pagsusi sa Philippine Navy, miabot sa 9 million pesos ang kantidad sa maong mga kontrabando. Wala kini mapakita nga dokumento ang mga tag-iya. Hinungdan nga gipangkumpiska o gidala sa kampo sa Naval Forces, Western Mindanao Command sa Zamboanga City. Lakip gikustodiya ang 8 ka mga tripulante sa motorboat alang sa dugang investigasyon. Duha ka mga sospek nga pusher ang arestado sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan sa Cotabato City. Arestado ang mga sospek nga nailhang sila Ferdauza Gulam, 31 anyos, ug Sulta Amer, 19 anyos, nga taga Cotabato City sa gikasang bypass operation sa kapulisan sa Purok Altihad, Bagua 2, Cotabato City. Samtang nakaikyas ang wala pa na ilhang kaubanan sa duha. Nakuha sa dinagpan ang usa ka sachet nga gituuhang shabu ug marked money nga gigamit sa bypass operation. Samtang ginaproseso kini sa kapulisan sa pagpanguna sa hepe sa Station 4 nga si Police Major Marlon Silvestre. Gidumog matud pa sila sa partido sa mga dinakpan. Hinuon dali kining gipangpusasan ug lakip sa pasakahan ug kaso sa kapulisan.
Pipila ka lugar sa Mindanao ang nakasinati og pag-ulan karong nagkaduol na usab ang ginabatayang low pressure area nga naa sa 445 kilometers sa Surigao City, Surigao del Norte. Nakasinati na og pag-ulan ang dakbayan sa General Santos City sukad pagkagabi. Mihinay lamang kini pagkatungang gabi apan mibundak na usab kaganihang alas 8 sa buntag. Kini epekto sa low pressure area nga naa sa 445 kilometers sa Surigao City, Surigao del Norte. Nagpasidaan ang pag-asa sa mga hinay ngadto sa kusog nga pag-ulan nga masinati usab sa Caraga Region, Northern Mindanao ug Davao Region. Apektado usab sa trough sa LPA ang Eastern Visayas ug Central Visayas. Mao nga gipasidaan ang mga namuyo duol sa sapa ug bahaunon nga mga lugar nga mag-igmat sa posibleng pagbaha ug landslide. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Miubos karon ang bag-ong kaso sa COVID-19 sa Pilipinas nga anaa sa 24,938 kung ikumpara kagahapong adlaw. 3,442,056 ang kinatibuk ang kaso sa COVID-19 sa nasod. 262,938 ang aktibong kaso, samtang 3,125,540 ang nakarecover na, ug 53,519 ang namatay na sa maong sakit. Sa Mindanao, miabot na sa 390,904 ang kinatibuk ang kaso sa COVID-19, kung asa 56,759 na karon ang confirmed COVID-19 cases sa Region 9, nga dunay 2,550 active cases. 88,708 sa Region 10 ug 6,012 ang aktibong kaso. 116,833 sa Region 11 nga 10,877 ang wala pa naayo. 59,863 sa Region 12 ug 1,934 ang aktibong kaso. 53,483 sa Region 13 nga 3,673 ang aktibong kaso ug 17,493 sa BARM nga dunay 1,428 kaaktibong kaso. Buot karon sa provincial government sa Davao Oriental nga ipatuman sa DENR ang permanent closure sa minahan nga mo'y hinungdan sa discoloration sa kasapaan sa lungsod sa Banay-Banay sa mong probinsya. Ani ang report ni Argil Relator. Nagpadala na og sulat si Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang ngadto ka Department of Environment and Natural Resources Secretary Roy Simatu aron irekomenda nga kanselahon ang mining permit sa Arc Nickel Resources Incorporated, ang operator sa Riverbend Consolidated Mining Corporation. Kini human nigula sa inisyal nga investigasyon sa Mines and Geosciences Bureau ubos sa DNR-11 nga ang mining activity sa maong kumpanya mao'y hinungdan sa siltation o discoloration sa Mapagba o Pintatagan Rivers sa lungsod sa Banay-Banay. Lakip dinhi nga dili dako og lalom ang siltation ponds, hinungdan nga nag-overflow ang discolored water discharges sa maong minahan, samtang uban wala ni paingon sa ilang catchment ponds. Busa, nakahatag matud pa kini og dakong kadaot sa kinaiyahan. Una na, giisyuhan og cease and desist order sa MGB-11 ang maong kumpanya. Hinuon sa karon, nagpahigayo na og massive desilting operations sa Mapagba River ang kumpanya nga kabahin sa ilang river cleanup. Dako man kuno og tabang ang mining company sa ekonomiya ug paghatag og trabaho sa mga residente. Apan nagtuo ang gobyerno ug environmental groups nga mas lamang ang pagpanalipod sa kinaiyahan. Wala pa'y tubag ang DNR ug ang mining company labot sa rekomendasyon sa gobernador. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Usa ka itoy ang girescue dihang gibilin kini sulod sa usa ka nakaparadang sakyanan sa Davao City. Atong ibalik si Argil Relator. Lugoy kayo. Magkita man yun rin yung iro. Gangak-hangak ko. Iro. Lugos na ginawa. Gilayong gipaningkamutan nga maablihan ang pultahan nining usa ka multicab nga nakaparada gawa sa usa ka mall sa Bahada, Davao City. Human na matngunan nga dunay gibiling itoy.
Matud pa, nadungog sa mga milabay ang pagkaskas sa ito'y sulod sa sakyanan nga nakalak o nakapalong ang makina niini. Busa, gilayong nanawag og otoridad. Dihang naablihan ang pultahan. Lah. Yan, nagganga oh. Luya na kayo, nagganga na oh. Uy, nagganga na, luya na kayo. Naglugos na o ginhawa ang itoy ug daw nagluya na. Busa, gilayon kining gidala sa lugar kung asa kini mabugnawan. Taod-taod daw nabalik na ang panimuot sa itoy ug nagkisi-kisi na kini. Matud pa, miabot ang tag-iya sa sakyanan ug gipahimangnuan kini sa otoridad. Gilayon rasab kining mihawa dala ang itoy. Sa mga ingon-ana nga cases, kung panalitan madugayan mo sa isa ka mall or unsa man, untain nyo na lang, mag-request mo sa guard nga naamoy gibilin diha nga naay kinabuhi sa sulod sa sakyanan. Oo, dili ingon nga biyaan lang. Kaya dili magutak kay balo sa atong kuan basi madugayan ta sa sulod. Nahinaot siya nga unta itratar nga sama sa tao ang mga hayop. Ang ilang gibuhat is paglabag sa Animal Welfare Act, that is Section 6, Animal Neglect. Nanawagan sab ang kapulisan nga mamahimong i-report sa Animal Welfare Desk sa matag police station ang mga samang insidente o mga pagpangabuso sa bisan unsang klase sa hayop. Sa mga dog owners, kung dog owner ka, i-presume nato nga dog lover pod ka, ang pagbilin sa sulod sa sakyanan pa na sa isa ka posible pod nga mamatay ang ato ang mga ero kay tungod makulangag hangin sa mga makakita ani manawag dayon mo sa pinakaduol nga police station. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relato para sa One Mindanao. Oplan alis rabies alang sa mga alagang hayop sa Zamboanga City, nilusad sa City Veterinarian's Office. Gisugdan na sa Zamboanga City LGU ang tinuig nga rollout sa mga bakuna nga anti-rabies sa syudad. Unang nakadawat ni ini ang Barangay San Roque kung asa 8 ka vaccination sites ang gimontar, kung asa mga alagang iring ang sagad sa mga nabakunahan kontra rabies atol sa unang adlaw. 1,952 ang target nila nga mabakunahan nga mga alagang hayop sa maong barangay. Matag adlaw managlahi nga barangay ang nakaschedule og mulungtad hangtod sa Hulyo karong tuiga. Ito po yung regular na programa po ng City Government of Zamboanga kasi para ma-control and prevent po natin yung rabies po dito sa City of Zamboanga po. Mga kapuso, way puas ang among paghatod og balita. Bisitahe ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Subscribe na. Ug mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Cyril Chavez. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. John D. Esteban, buong puso para sa Pilipino.